far, this is the most beautiful Sona crowd that ever happened here. So many beautiful faces, and you only have to guess when you see the full face of the person. When I assumed the presidency 5 years ago, dominant in my mind were the dreams and visions of a better life for all Filipinos. Yes, Your Honor. I am Rodrigo Roa Duterte. Yan, no? So malinaw yung messaging ng Vice President ngayon. Siya raw yung frontrunner sa 2028 presidential election. Totoo naman, siya yun. Pero huwag natin kakalimutan kung bakit ba siya nasasakdal dyan po sa impeachment court. Napaka-importante po niyan. Tapos doon po sa mga kababayan natin na iniisip, gusto bumalik yung mga Duterte sa Malacanang. Ito na isipin nyo. If you care about our sovereignty or sovereign rights, yan po sa West Philippine Sea, sovereign rights yung meron tayo dyan. Kung talagang importante sa inyo yung karapatan nating mangisda at pakinabangan yung ating resources dyan po sa ating sariling karagatan, eh siguro naman, pipili kayo ng hindi Duterte na clearly maka-China. Imagine niyo kung manalo muli ang isang Duterte sa darating na presidential election. It will be more of the same or probably worse. Isa pa lang pong punto yung pinag-uusapan natin, yung issue ng China. Nakarinig na ba kayo na isang critical na salita mula sa Vice Presidente sa tuwing winawalang hiya po ng China ang ating Coast Guard, ang ating mga kababayan, ating mga mangingisda, dyan po sa ating sariling karagatan, dyan po sa West Philippine Sea. Parang pilit na pilit. Diba? Nakadinig na ba kayo ng isang criticism galing sa Vice Presidente dito sa ginagawa ng China? Hindi naman natin sinasabi na awayin ng China. Totoo naman na hindi naman niya yung kabuuan ng ating relasyon sa China. Totoo yun. Pero kung tinatarantado tayo big time ng ating so-called friend, which is China, kailangan din natin iparating sa kanila. Kailangan natin banatan yung China. Doon sa bagay na clearly mali. Diba? Sino ba sumusuporta sa China dito sa pinagagawa ng China dito sa West Philippine Sea? Diyan po sa sa ibang mga claimant countries, diyan po sa Spratlys, di ba? Yung Pilipinas, clearly, the international law is behind us, moral and legal. Pero despite that, di ba, wala kayong madinig na banat man lang from the Vice President dito sa ginagawa ng China. Kasi pwede mo lang banatan yung kaibigan mo. Sabi mo, hindi ko gusto yung ginagawa mo na. Diba? Marami tayong bagay na pinagkakasunduan. Pero itong punto na ito, ginagago mo kami dito. Dapat palagan mo. O, na-imagine ba kung Duterte na naman yan nakaupo sa 2028, eh mamamayagpag na naman ng China. Eh syempre, kung ikaw yung China, mas happy ka kung gusto kung nakaupo sa Malacanang, eh kakampi mo, umabait sa'yo. Yan ang masaklap eh. Pero syempre, this is a separate discussion, di nga eh. Hindi nga minsan dumidikit siya sa ibang mga kababayan natin. Kaya kailangan natin iparealize sa kanila itong maling bagay na ito na clearly nakikita ng marami sa atin. Yung mga frustrated po dyan sa pagdating sa impeachment trial, sinasabi ko nga, talagang mag-ingay kayo. Mag-ingay tayo bago pa umabot sa punto na pagbotohan niya ng mga senador natin. Kasi imagine niyo, papatayin yung impeachment case against the Vice President using the majority vote dyan po sa Senado na wala ka man lang nakikitang ebidensya o dinidinig yung kaso. Kasi yun ang clearly iniiwasan dito ng Vice Presidente, ng kanyang mga abogado. Makaabot ito sa actual trial. Kasi pagdating po doon talagang mahirap na pong kontrolin. Kahit meron ka pang sandamukal na mga supporters, sandamukal na troll army, mahirap kontrolin yung naratibo. Especially kung lalabas din po yung organic dismay ng ating mga kababayan. So bago pa umabot doon, kailangan mag-ingay na. Kalampagin yung mga senator judges natin na gawin yung trabaho nila.
Tignan nyo, no, ganun kasaklap yung sitwasyon natin. Kailangan pang kalapagin yung ating mga senator and judges para lang gawin yung trabaho nila. Hindi niyo po trabaho na i-dismiss yung impeachment complaint. Ang sinasabi po ng konstitusyon, try and decide impeachment cases. Dinggit o litisin at desisyonan ang impeachment cases. Eh wala pa nga eh. Gusto nang i-dismiss ng iba. Matinding kalokohan yan. And I tell you, huwag niyong bibiruin ng ganyan. O don't even venture into doing that. Dahil pagdating ng panahon, o kung dumating man yung pagkakataon na yun, magagalit ng gusto yung mga kababayan natin. Mas matindi pa po doon sa galit na nakita natin doon sa 18.5 na boto noong June 10. Makikita yun talagang pagpupuyos ng mga kababayan natin kung patayin ng impeachment by granting this motion to dismiss. Huwag niyo na pong paabutin sa ganung punto dahil ang kailangan lang naman gawin niyo yung trabaho niyo. Yun lang. Eh kung talagang walang ebidensya laban sa Vice Presidente, eh di papunta sa acquittal yun. Pero kung merong ebidensya at malakas ang ebidensya, that's for conviction. Kasi pag tinignan niyo naman yung mga, as far as we know, no, yung mga lumabas na mga ebidensya dyan po sa Senate, sa House Committee on Good Government, eh malakas po itong kaso laban sa Vice Presidente. Ito lang naman yung dapat sagutin ng ating mga senator judges. Given the accusations against the Vice President, dapat pa bang manatili sa pwesto itong halal na opisyal na ito? At number 2, dapat pa ba siyang payagang humawak ng pwesto sa gobyerno sa hinaharap? Ako, tatanungan niyo, Article 1 pa lang. Yung pananakot niya sa Presidente, yung pananakot niya sa House Speaker, pananakot niya sa First Lady. Ako, tulad ng lagi ko po sinasabi, hindi po ako fan ng kahit sino sa mga ito. Pero yung bagay na yon, clearly, kasuklam-suklam. Halal ka na opisyal, act like one. Lalo kung Vice Presidente. Masyado na po kasi nababoy yung public office natin. Naka-6 na taon po yung Rodrigo Duterte. Nakita niya naman kung paano binaboy yung Office of the President. Katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pambabastos in public. Ha? Of course, nandun yung isang katutak na patayan. Of course, pag tinignan natin yung kanilang mga taga-suporta, marami talaga hanggang ngayon, tinatanggap pa rin yung ganung klase ng pamamahala. It will take time before people realize the fundamental wrong that this former president had done. Pero hindi. Marami po sa mga kababayan natin yung nagigising na. Kaya yung binabanggit ko sa inyo, dito po sa pakikipag-usap natin sa mga kapwa natin Pilipino, nauna po doon sa Roma, sumunod po sa Milan, tapos kagabi, dito po sa Paris. At talaga nakita po natin yung masidhing commitment ng ating mga kababayan para itama yung clearly nakikita nilang mali. Kasi hindi naman sikreto Hindi naman kailangang doesn't have to be, it's not rocket science, sa totoo lang, para makita natin yung mga matinding mali na nakikita natin dito na ginagawa ng mga leaders na tulad ng mga Duterte.